Guys, dahil wala kaming trabaho, mamamasura kami. Ito, basurero number 1, 2, and 3. Actually, nakarami na kami. Pangalawang truck na namin to. Pangalawang balik na namin. So, ganito kami sa Canada. Mekas-mekas ko mga... Nakalive ka ba? Oo, nakalive Gago. ko, Brad. Ang gago, sinasabi talaga gato kami So, yung mga basurero sa Canada. Tata. Anak ko kanyan, sa anak ko lang. Kasi alam mo ba, nadadown talaga yung mga Pilipino dahil sa pinagagawa minsan. Ano content ako naman yun? Alam mo, para mapansin lang. Content! Welcome to Pamamasura. Oh, diba? Laki ng katawan ni Boss Eric. Anak, ito yung Masura kami para referral. may pambili ng Nung referral. Referral man. Siya si Eric. Si Boss Jan. Hello guys, Napag ko to sa YouTube ko. welcome to my vloggers. Ganito pala ang kanil sa Canada. Yan ganyan daw yung kapag fall na fall. Sabi mo naglalaga? Taglagas. Ay, parang nasa probinsya lang kami. Parang nasa Baguio lang kami. Yan o. Lahat ng madadaanan mo. ay may Malamig mga- dito guys, pero itong kasama namin may ano siya, may thermal sando. Ewan ko saan nabili yan. Dito tayo. Dito na, Wala na dyan? titingnan na natin, wala na dyan, dito. Ito yung maganda yung kano. Masura pa tayo pre. Bakal buti. So guys, hindi, gawin natin maging so sa mga nagbabalak magkano diyan. Tika lang So guys, Eric, Jan, anong ma-advise mo sa mga nagbabalak mag-Canada? Basta huwag kayo masailan. Seryoso? Basta huwag kayo masailan at di mapili, makasurvive kayo. Oh. Ikaw, Boss Eric, since si Boss Eric ang pinakamatagal sa amin dito. Boss Eric, seryoso, iba-vlog ko sa YouTube. Anong ma-advise mo sa mga nag-aspire na pumunta ng Canada? Kasi isa ito sa mga dream country ng mga Pilipino. So, ikaw bilang inshallah or malapit nang mag-PR, anong ma-advise mo sa kanila? Be the better version of yourself. When it comes to Kaya nga, be the better version of yourself. Kailangan mo maging happy. lagi. i-elaborate mo na lang, bro, Hindi kasi hindi namin ma-assure dito yung Happiness, nakukuha mo yan by your own. So, kung sakasali nasa Canada ka at nalulungkot ka, isipin mo lang na kung saan hindi lang ikaw nag-iisa. Find your own happiness na lang. Oh, yun. So, ang binanggit ni Boss Eric is hindi lang basta-basta move ka dito na para kumita ng pera o para maging PR. Yung parang sa sarili niya mismo. Kumbaga yung sa self-development niya. So, yun, napakaganda. Napakaganda nung sinabi ni Kay Eric. Hindi lang siya pumunta dito dahil sa pera o dahil sa gusto niya mag-PR. Parang sinasabi niya is parang yung sa may self improvement para mag-grow pa na magiging diba? Magiging mas masaya ka pa. Hindi lang sa basta narating mo. Yun ba yung ibig sabihin? No. Ang ibig Ang dami mo sinabi ba? Tapos sabihin doon, sa lahat ng pupuntahan mo, laging may kaakibat ng kalungkutan. But find your way ano si Jan? to be happy. Namamasura pa rin. Jan, tapos ang pamamasura. Yung isang kasama namin namamasura pa kasi. Hindi na pangangailangan. Ito nakita namin yan na lahat-lahat. So, ito lang nakuha namin. Oo. Pero tandaan nyo, in regards to Pwede pa guys. In regards to junk, laging may kaakibat yan na swerte. So, ito yung nakuha namin for today. Oh, maswerte. Okay. May kaldero. I think ang sira lang is ito lang, parang meron Wala siyang sira, stain. Sorry, mga stain lang. Okay pa siya? Hindi makapag ng prutas. Bilang sabi mo kasi i-vlog ko mo to. Meron nga akong vlog doon. 10 views. Ako lang at saka yung Tagalwasil. Bilang mag-iisang taon na dito sa Canada, Brad. Ito ang gandahan natin yung ano yung talagang na-experience mo from unahin mo natin yung maganda bago yung worst, bago yung hindi maganda. May mga reviews.
or may mga vlog na minsan hindi realistic. But the reality, kahit saan ka magpunta, kung mag-isa ka, malungkot talaga. But, sasabi ko sa'yo, maging kontento ka at maging happy ka kung ano yung nadatnan mo. And then embrace nature. Embrace your surroundings. Embrace some new friends. Okay, But at the same time, I'm telling you na hindi mo kailangang i-please lahat. You should to please your own self. Kaya sabi ko sa'yo, kung sino ka, magpakatotoo ka. Find your own way, maging happy. Kasi, hindi naman palaging nandyan yung mga mahal mo sa buhay. Okay? Oh, okay. Sabi mo yung positive. Eh, yung kwan naman. Negative? Base sa 1 year mo na dito, since mag-isang taon ka na, this October. Ano yung napaka-challenging? Pinaka-challenge na challenging, hindi mo naman masasabing challenging yung weather. Sa umpisa challenging yung weather. Pero by the end, ma-adapt mo na rin kasi syempre yung katawan mo mismo nag-a-adjust. So, Sa una muna, sinasabi mo yung climate. in regards to weather, yun, challenging yung winter, pero at the same time masaya. Kasi, example mo na, being a soldier, lahat sila, pinagdadaanan nila lahat ng klaseng calamity, lahat ng klaseng nature, in regards to battle. Okay, so sinabi mo lang parang ang nabanggit ni Boss Eric is parang yung challenge niya sa weather. Yeah, pagkatapos challenge mo sa Trabaho, sa trabaho. Anyway, makapag-adjust ka rin sa trabaho. Kasi ako nag-iisa. Para may silbi naman ako. Ganyan. Para may silbi ako. Anyway, makapag-adjust ka naman sa trabaho because if you're Hindi mo flexible, ako if you're Ito flexible, yung sinasabi ni Boss Eric eh. if you're flexible, then I think you can survive. Yun nga sabi ni paring Jan, huwag kayong mapili, huwag kayong maarte. Talagang kung ano yung environment na napuntahan ninyo, and then go with the flow. Tayo mag-adapt. Yes. Okay, next guys, si Ka Eric napaka-informative yung mga sinabi niya. Ito naman tayo sa kakarating lang, si Boss Jan. Uy! Kakarating lang, pero like me also, kakarating lang nung isang araw. Ito si Jan, siya yung pumalawa sa kanya kasi pinakamatagal talaga si Boss Eric eh. Brad, ano yung talagang pinaka-challenging na film mo sa pag-istiwal ng isang buwan na siya eh, isang buwan. Ako kasi 3 araw pa lang eh. Ang pinaka-challenging na experience ko rito ay homesickness. Okay, pero matutunan mo yan in time na labanan lahat yan. Sa umpisa, okay, may iyak ka. To be honest, umiyak ako sa kwarto ko, mag-isa ako for few days. Pero I learned how to overcome. Kasi pinili ko tong desisyon na to at paninindigan ko to. Para sa family mo. So parang sinasabi ni Boss Jan is lahat naman tayo, tao lang. Thank you. Yung ultimate goal. Akala ko ang challenging dun yung sumakit yung minto niya. Hindi. Hindi, kung tayo. Hindi, may tayo seryoso. Physical yun, pero emotionally. ganun. Kasi, I Yeah. think, general... I agree. I agree. General Majority for all of us, we encountered homesickness. We encountered being alone. So definitely be your own, and then try to embrace whatever you have. Then be contented. Huwag ka laging masyadong mag-ambisyon ng sobra. Make sure that you should to always embrace nature, and then find your own way to be Ikaw happy. mayakap ng nature, pre. Yeah, actually yakap ko na nga siya. Ayun siya, nature. For the record, guys, maswerte pa rin kami ni Jan. For the record, maswerte pa rin kami ni Jan. Kasi at least nandito na si Boss Eric, a year ago. Hindi, ko lang tayo. Sinasabi ko lang to, parang ako yung vlogger. Camera please. Gala, pagsasalitan kita. Camera please. So, hindi. So, napaka-grateful din namin na at least meron na kaming reference. Kasi, yung sabi nga nila,
pinasa lang sa amin yung bola, so kami na mag-dribble kung pwede namin ipasa ulit sa iba o kaya i-shoot namin sa ring. So ang ginawa namin is pinasa ni Eric yung bola sa amin para magkaroon ng opportunity dito sa mapunta dito sa Canada. Gaming ginawa ni Kan, nag full effort talaga kami para alam mo yun, para i-fulfill yung mga requirements. Tapos naging successful naman yung journey namin na makapunta dito at isa na kaming dalawang patunay. Yung mga aspirant, yung mga gustong pumunta dito, kung sakasaling you should to conduct your own research. Kasi hindi naman lahat ng mga nakikita ninyo, Kaka mag-adjust na. lahat ng mga nakikita ninyo, I-upload ko to, bro, i-upload ko to. totoo. Minsan talaga may mga senaryo na mapagdadaanan mo. Like sa mga typo na dumarating sa Pinas. Minsan pa iba-iba ng panahon. Minsan pa iba-iba ng oras, pa iba-iba ng basta timing lang. Kumbaga, yung mga aspirant, kung magpupunta kayo sa Canada o magpupunta kayo sa ibang bansa, huwag niyo isipin lagi na masaya, huwag niyo isipin lagi na magaan ang buhay. You should to always also think the negative para sa ganun magiging positive. Okay? So kailangan ninyong i-ready sa sarili niyo lagi. Hindi yung porket may nakita ko ganito na yung buhay nito, ganito na. Pinaghirapan nila yun eh. Huwag kang mainggit. So yun, pagka okay na, tapos kasi may next question ako eh. May dugtong pala akong sinabi niya Yeah. sa mga aspirants dyan. Sa mga current na position nyo ngayon, kung mga professional kayo, be ready kasi kung pangarap nyo talaga makarating dito, you'll go back to zero. Yes, ang sinasabi ni paring diyan, From store managers, huwag kayong masyadong ma-pride kasi kung sakasaling galing kayo sa pagiging management level and then pag na-encounter niyo yung back to zero or back to basic, it's normal kasi kailangan niyo ulit patunayan sa sarili niyo na you can do it again. Okay, sorry guys kasi yung vlog namin ngayon is napaka-random lang, hindi namin wala kaming script, wala kaming actually naglalakad-lakad lang kami, namumuni-muni. Ito yung question ulit. Hindi kasi yung vlog na to guys is talaga real talk kasi wala naman kaming plano, wala kaming script, naglalakad-lakad lang kami kanina, parang kakatapos lang kumain tapos lakad-lakad tayo ganyan-ganyan. Next question sa inyong dalawa. Ano ang masasabi niyo sa mga nagsasabi na ang Canada daw ay isang scam? Sabihin mo pag sagutin mo siya ng sayo, tapos sabihin mo kung okay ka na, tapos sunod siya. Okay. Scam, ikaw na yan, alam niyo na ang ibig sabihin. Okay guys, si Eric muna. Yung mga actually yung mga nasasabi na scam, yun yung mga yung mga nakaintindi na ang Canada is scam is yung mga taong hindi talaga nag-research, hindi talaga nag-conduct ng kanilang Hindi pinaghandaan. proper hindi nila pinag-isipan maigi yung decision nila. Kasi ang akala ang scam siguro wala namang nagsasabi na scam ang Canada. Siguro yun by their own opinion na scam ang Canada kasi nga kumbaga na-pull sila na kung saan napaka gandang bansa, ganyan napaka wealthy. Actually lahat naman ng mga bansa okay, nagpe-perform. Pero nasa tao yan kung paano niya i-adapt yung bansang yon. Hindi naman instant na kung saan pag dumating ka dito, agad-agad kumikita ka ng dolyar, is mayaman ka na. Because of the current currency. Dahil syempre mataas ang palitan. No. Syempre lahat pinaghihirapan. So yung mga nagsasabi na scam ang Canada, actually hindi scam ang Canada. Nasa sayo yan kung paano mo tatanggapin sa sarili mo na kung saan kailangan mo talagang magsumikap. Kasi sa totoo lang yung mga nasa Change ibang position kasi nasa ibang lugar nangangarap na pumunta kasi nga nakita nila si ganito, yan nga sinasabi ko, huwag niyo i-compare yung sarili niyo. Kahit saan man lugar kayo, makakamit niyo yung tagumpay ninyo pag pinagsikapan ninyo. That's it. Guys, napakaganda yung sinabi ni Eric. Laging kasi actually sa grupo namin na tatlo. Hindi ka kita, Brad. Siya talagang parang may magandang speaking ability kasi kaming dalawa ni Kan. Huwag niyo naman i-down ng sarili niyo, speaking ability. Hindi, kasi pero for the record guys, actually
ganito lang yung story namin. Nandito kami sa daanan ng bisikleta. Walkways. So ganun ka impromptu yung vlogging na to. Hindi siya talaga pinaghandaan. Tuloy natin, boss Jan, ano ang masayo mo sa mga taong binabrag down yung Canada na sinasabing scam daw? Ano yung komento nyo? Kasi pagkatapos mo ako magsalita kasi parang maging parang real talaga. Meron kami mga talaga sentimento. Okay, Jan. Sa mga nagsasabi dyan na scam ang Canada, ang scam ay ang agency. Ang agency, sasabihin nila sa'yo ganyan, ganyan, ganyan. Pero hindi nila sinasabi reality. Mapi-PR ka ng mga ganitong months. Within this month, mapi-PR ka. May mga offers sila na hindi mo alam. Pero advice ko sa mga aspirants, magkanta kayo ng sarili nyong research. Mag-survey kayo sa mga kakilala nyo nandito na. Kasi yung iba ang isi-share namin sa mga sinishare ng nasa agency. Sa go ahead. Isang what? Tapos na? Dagdugtog ko lang doon. Sige. Nag-resign. Continuity. Yeah, that's true. Hindi naman porket pinangako ng agency na ganyan. Wag mag-resign ba? Sige, tuloy mo na. Pinangako ng agency na ganyan, maniniwala. Walang ka na. edit to i-upload ko to Kaya nga sabi namin Mga Tagaluwasal, sa mga bawasan daw. aspirant, kailangan nyo mag-conduct ng research. Tama si paring dyan. Kasi ang scam talaga, okay, masasabi nyo scam kasi nga naniniwala kayo. Naniwala kayo sa sinabi nito, sinabi niyan. Pero, syempre, lagi nyong tatandaan, magkaroon kayo ng benchmarking, research, comparison sa lahat. Mag-ingat kayo sa mga agency. Ganun lang yun. So, ibig sabihin, maging matalino ka. Kasi, sa totoo lang, wala namang taong bobo at wala namang taong tanga. Nasa sayo yan. Kung magpapakatanga ka, magpapakabobo ka, at alam mo yun, malalaglag ka sa patibong ng ibang tao. Kasi sa totoo lang, ang kauna-una mong pagtiwalaan ay ang sarili mo. Okay? At hindi ibang tao. Microphone please. Okay, ako na brad ha. Hawakan mo yung mic. Okay, sa akin naman parang may similarity lang din yung sinabi ni Jan at saka ni Boss Eric. Sa mga nagsasabi yan na scam ang Canada, guys, nakaset sa mga utak nyo yung ine-expect nyo kasing magiging income nyo. Kung sinet nyo sa utak nyo na yung ultimate goal nyo talaga is for the family, hindi scam ang Canada. Pero pag sinasabi nyo, pag sineset nyo sa utak nyo na pumunta ka dito, magagandang buhay nyo, o kaya mag-earn ka ng dolyar, talaga scam ang Canada kasi nag-expect kayo for something that hindi naman siya reachable Yes. Kaya yung sinasabi nyo na nag-scam kaming tatlo, kahit bago pa ako sa Canada at sa kanya na, kung ultimate goal nyo is for the family, settlement sa pamilya para sa benefits ng mga anak, I think lahat tayo nagre-research para dyan. Asagad siguro, isang patutunan na lahat ng mga kababayan natin dito is nag-settle talaga dito. So, I disagree sa mga nagsasabi dyan na ang Canada is scam kasi nasa mindset yan ng mga tao kung ano talaga yung ultimate goal nyo. Like for us, ako, talagang kaming tatlo sa hindi ko na-mention yung bansa na pinanggalingan namin. Sa next vlog na lang ulit. Okay na yung position namin doon. Okay na yung pinanggalingan namin, medyo mataas na rin yung position namin. Kaso ang ultimate goal talaga namin bilang mga tatay is sa pamilya namin. Okay? Hindi kami pumunta dito para just to earn money. Pumunta kami dito kasi ang ultimate goal talaga namin is settlement at saka para sa mga anak namin. Okay? Next question. Okay, by the way, next vlog namin is discuss namin kung ano yung time check. Time yan, check. tapos na. We so, have appointment. So we're gonna end this vlog. Okay, next vlog namin guys, abangan nyo, pag-usapan namin yung comparison ng previous job namin. Okay, i-mention ko yung next na country na pinanggalingan namin. Napaka-interesting yung bansa na yun at napaka-isa sa mga parang tourist destination sa buong mundo. So abangan nyo guys, yun lang muna for now. So last word, Eric, first vlog. Oh guys, be safe and always be happy. Last word. Guys, ingat kayo dyan. And be happy. Okay guys, thank you. Team Payaman tayo. Bye bye.